Happy morning everyone! Good morning, good morning. Today is July 5, 2024. Medyo maanas. Kagabi umulan. And ang nakakatuwa pa dyan, nagdilig ako ng hapon. Kasi nga, kita ko dry na yung mga pots, malungkot yung mga halaman. Sabi ko magdidilig ako kasi nga, para lang sila ay makarecover. Dahil mga past few days, wala talagang ulan. Naikwento ko nga sa inyo, diba, nung pinatanggal ko itong mulberry. Before, the day before noon, or mga days before noon, talagang umuulan halos araw-araw, every hapon. Pero, after matanggal ng mulberry, nung matrim ang mulberry, uminit naman siya ng bonggang-bongga. So, nangyayari, nasunog yung mga halaman natin. And then nga, dumating ako from Cebu nung nakarang araw, nakita ko yung mga pots ko, tuyo-tuyo na, sabi ko, kailangan ko na magdilig. Nagdilig ako kahapon. After magdilig, umulan nung gabi. Anyway, ganun talaga. At least salamat pa rin sa ulan kasi na-refresh yung mga halaman. Yung mga na-stress na mga halaman, medyo naka-recover na sila. So, yun. Another day, another flex na naman tayo ng mga plants natin. So, kumusta kayo? This is Jing Magnus Garden. Follow nyo ako sa ating Facebook page, ang ating YouTube account, ang ating TikTok, at meron tayong Instagram. Okay? So, we are located in San Francisco, Binyan, Laguna, but we do deliver via Lalamove. Now, if meron kayong mga halaman na sana hinahanap, message nyo ako. Halimbawang hindi ko na-flex today, PM nyo ako. Baka meron tayong mga nandiyan lang sa tabi-tabi na pwede kong i-offer sa inyo. And yan, usap-usap tayo. PM is daki lamang. Now, ang ating topic for today is tungkol sa mga epi. Yan. Particularly, epi, flame, and epi aurea. Bakit ako masyadong nahuhook sa mga epi? Masyado akong, for some reason, masyado akong attracted sa kanila. Ano ako sa isang halaman ko. Nagbubunga ba siya? yung isa kasing yung cream splash or Brazil, para siya may bunga. Teka, tignan niyo to. Teka, luwagan na natin itong ating camera. Ayan, oh. Saan yan? Ito, bunga ba siya? O bagdahon? Parang hindi siya mukhang dahon, parang bunga. Abangan natin sa masusunod na araw. Ako sa kanya, nababother, parang nadidistract ako sa kanya kanina. Patinitinan ko siyang ganyan. So, yun. Back to our topic. Why I am so attracted sa mga epis. Epiprenum pinatum. Ang unang epi ko ay, yung dragon tail. Yung nakikita lang natin sa mga gubat-gubat sa mga puno. Now, kalaunan, nakakita ko ng may mga variegations na na mga epi. Ang sunod ko naging epi ay epi mint. And then, epi mint. Ano pa yung epi ko isa? Epi aurea. Yun na, epi aurea na ako. Epi flame. Epi albo, yan. Epi, yung dragon tail mo, epi albo, epi mint. And then, epi flame and aurea. Meron na akong marble din. Basta may mga collections tayo ng epi. Epi prenumpi natin. Now, ito pakita ko sa iyo kung bakit masyado akong sa kanya. Kasi, iba. Ito na lang, kwento ko lang. Pakita ko talaga sa inyo. Ang hirap magsalita. Ito. This is Epi aurea. Ito ang ating featured plant for today's video. Tingnan naman how beautiful she is. Yan. Tanggalin natin itong kanyang sunog na dahon kasi hindi siya appealing in the eye. Ay, may butterfly. Ayan. Tingnan nyo naman kasi kung gaano kaganda. Na-amaze kasi ako sa every bagong dahon na lumalabas sa kanya. Kasi, iba-iba yung variegations Although, iisa halos yung yung color or yung hue ng color niya. Tama ba ang pronunciation ko? Pero kasi, yung complex kasi minsan yung kanyang variegation. Like this one. O, diba iba? Kasi itong isa naman, iba din. Ayan siya, oh. Yung shade, no? Iba siya, no? And then, ang saya, kapag sila ay pinopagate mo, parang, kumbaga, mas mataas yung chances of survival nila kaysa doon sa pagkamatay. Oh, like this one.
Ito, ipopropagate ko na siya. Kasi ayan, nagganyan na siya, oh. So, mamaya ito nga, asikasuhin natin. Okay. Ari ko. Sa Epi Flame naman, yan. Tuwan-tuwa naman ako sa kanya, lalo pa nag-matured na sila. Hindi ko lang mabuhat yung mother kasi sobrang laki na niya. Nabili ko yung mother na yun is parang 1,000 pesos yata. Pero marami na ako na-harvest sa kanya. Kumbaga na ibalik niya na sa akin ng sobra pa yung pinuhunan ko sa kanya. Kasi aside from madali lang silang alagaan, mabilis lang silang i-propagate, mabilis silang dumami. At saka habang pinapropagate mo sila, mas lalo silang gumaganda. Like this one, ito, propagated ko na to. Ako na nag-propagate niyan. Parang ilang harvest na ginawa ko sa kanya. Nanapag gunting ko kasi gugupitin natin yung black. Ayun. Yung cutter natin. So, mga nakabili sa akin ng Epi, kumusta? Kumusta mga Epi ninyo? Ano ba? Ano nang itsura nila ngayon? Ano nyo naman sa akin? Send nyo sa akin yung mga updates nila. Yan. This is Epi Flame. Doon ko naman to kinuha sa mother. I-move natin yung camera. Mas marami kasi ako, may mother kasi ako na Epi Flame. Ay, yung Epi Oreo kasi yan pala yung mother. Kita ba? Yun. Yan. Yun. Yan ang mother. So, hindi ko na muna siya harvestan kasi nga gusto kong lumago muna siya para makapagpahinga sandali. Kasi parang ilang months na akong harvest ng harvest sa kanya, baka magtampo naman siya. So, this is isa pa to sa na-harvest ko sa kanya, Epi Flame. Ayan. This one, I'm selling it for only 400. Sige, bigyan natin to ng 430 pesos. Matured na siya. Sa iba yan, nasa 550 pa siya. Kasi mahal pa rin talaga mga Epi, in all fairness naman. Hindi siya drastically nag-markdown ang prices. Paunti-unti. Itong ganito before, nabibili mo to ng 1,000 na to. Dati, 1,000 na siya. So, 420. 420 ko siya ibibigay. And meron pa ako isang na-discover na mas mabili. Ay! Ba yan? Nabura. Wala kasi akong marker. Naubos na ako. Makabili nga ng marker. 420. Yan. Akala ko nung una, kabado pa ako dyan sa Epi. Akala ko hindi ko mabubuhay. Ganyan. Kasi medyo mahal siya. So, yan. Diba? Beautiful. Itong isa, ito yung sinasabi ko sa'yo, nakadiscover ako ng mas easy na pagpo-propagate sa kanya kasi yan. Yan. Propagation via Leca balls. Ayan. So, yung nakabili sa akin na kasama Leca balls. Shout out dyan sa baba ng ating comment section. Ayan o, yan ang ugat niya. Ang dami niya na. Ayan. This one, sige, pwede ko to ibigay sa inyo ng 385 pesos. Sige. Kasi iniisip ko yung paso kasi na isa. Sige, 350 na lang daw. 350. Okay na sa 350. Wala naman siyang paso eh. 350, ayan. Pag nalipat ko sa paso, iba ng price niya, syempre. Teka muna. Kay Epi pa ba ako dito? Ay, wala na pala. Ang medyo nahihirapan ako ang i-propagate ang Epi Marble. For some reason, hindi siya natutuloy. Meron akong pinopagate dito before. Hindi natuloy. Ngayon, pagbibigyan ko ng, pagtutuunan ko ng pansin yung Epi Marble na yan. Okay, so yun na yung Epi natin. Ito naman ay, hindi ko na maalala kung anong Epi ito, pero, yun lang muna yun. Kaya natin Tapos may, pag meron akong chance, magpo-propagate ako ng mga Epi para naman sa mapang freebie natin. Kasi, medyo madami na akong Epi na, pero mga, pa lang ha, mga juvenile, hindi pa matured. Yun. So, ito, si Mint. Epi Mint ko, konti na lang Epi Mint ko. In Epi Mint, this one is 200 pesos. Yan, wala na pala akong Epi Mint. Ayan ganyan ang kanyang variegations naman. Yan, ganyan lang. Tsaka iba halos yung kanyang dahon. Masyadong matulis. Matulis ang kanyang dahon. Ito ka muna, may tago muna kita, ha? Saan kita ilalagay?
Next natin ito. Alam ko may ugat na to eh. Ito mahal din to, si Hoya na variegata. Alam ko yung ugat na to. Ayan, pinropagate ko to ng mga siguro 3 weeks ago. Hoya variegated. Yan. May nakita ako na nakapost sa Facebook. Mahal pa pala. Tsaka may nag-live. Sige, pwede ko to ibigay sa inyo ng ano. Kahit 385 pesos na lang. Sa iba, nasa 500 pa siya. 700, 600. Pero, yaan mo na. Meron pa naman ako mother dito. Sana magbigay na lang siya ng baby. Yan. This is Hoya. Variegated Hoya. May name pa siya. May iba nakalimutan ko lang eh. Yan. Yan. Ano sinabi kong presyo? 350. Yan. Sige, go. Next natin itong ating fern kensoy. Ay, kawawa naman itong kensoy na ito. Kensoy fern. Ayan. Kensoy fern natin, this is 200 pesos na lang. 200. Uy! Ito! Si ano nga ito? Anong syngonium ito? Si panda! Uy, rare ito! Buti nakita kita. Ay, hindi ko ito muna ibibenta. Ipopropagate ko lang si panda na ano. Rare ito eh, na syngonium. Napabayaan ko lang. Ito, syngonium din natin. This is syngonium milk confetti. Yan. Sige, pwede ko ito ibigay sa inyo 350, big size. 350. Milk confetti, 350. Ganda ng pot nga. Naka big size na siya. May mga maliliit ako doon na tig 200. Baka gusto nyo, message nyo ako. Milk confetti. Yeah. Nakakalimutan ko sa impression niya. Ito, lagyan natin. Ito, this is Spatifylum. Silver Spatifylum. Ayan siya. This is 350 na din. Pero, ang ganda ng pot kasi nito, rubberized. 350. Sige, go sa 350. Ang ganda ng pot niyan eh. Mahal ang pot nito eh. Hindi ko na nga, pagkano ba ang pot nito? Para sa 100 plus yata ang pot na to. Wala na, yung acne marker. Ayun na tumalab. Next natin, ito mga nag-revert natin ng mga ano. Nag-revert natin ng mga Florida Beauty. Alam ko kasi ako nag-propagate nito mismo. Kaya alam ko this is Florida Beauty talaga. Ayun ang mother nun. Mga reverted lang. Sige, reverted natin na Florida Beauty. This one is parang wala mag-asa bumalik ang kulay nito. O, so 350 na lang to. 350 each. Pero ito parang feeling ko babalik na yung kulay niya. Pag bumalik ang kulay ito, swerte nyo. Pabalikin nyo na lang. Just balitaan nyo ako, ha? Sige na, tig 350 each na lang. 420 kasi ang benta ko doon, eh nag-revert nga. Kaya pa magbigay ng bagong dahon. Para magkaalaman. Next natin, yun yung pawis ko. Matulo na. Ito. Ang ating variegated cocolata or golden cocolata, mother and baby. 385 pesos naman to. Yan, golden cocolata, dalawa, 2-in-1, mother and baby, 385. Meron tayo dito, this is, ay, ganda nito ah. 10 karat. 10 karat. Yan, 10 karat natin, this is 485 pesos, 10 karat. And we have, last pot na ba? Last pot natin ang ating Borseggiana Albo. Ako nag-cut nito. Borseggiana Albo, ayun ang kanyang variegations. Yun ang kanyang stems. Borseggiana Albo, this I'm selling for only 520. Borseggiana Albo top cut, 520. Mahal pa ang Borseggiana Albo kasi the last time na nagtanong ako is nasa yung magandang ano ha, malaki na siya. 2,535. Thailand pa yun ha. Ito local yata ito na Borseggiana Albo ko. 520. Borseggiana Albo. Yan.
Na ano kasi, yung isa kong tinapkat yung suhi nung mother, natunaw, napabayaan ko. So, ito na lang. Ito yung kauna-unahan kong propagations ng Borsajana albo. And you can tell na variegated talaga siya sa kanyang stalk o sa kanyang stem. Already? So, I think we're good for today's video. Kung meron kayo nagustuhan sa mga Finlex natin today, just let me know. I-message nyo ako. Kung hindi nyo man ako makokontak nyo talaga ako sa mga social media eh. Pero kung wala kayong social media accounts, tawagan nyo ako or i-text nyo ako. Ninyo din ng ating phone number sa ating description box. Yan. Call nyo ako. Ano pa ba? So, yun lamang. Iniisip ko pa kung meron pa akong mga reminders na sasabihin sa inyo. So far, yun lang muna. And yeah, usap-usap na lang kung may mga questions kayo, mga clarifications. If you need help sa mga halaman ninyo, mga care tips, I am very much willing to help you as, ang tawag dun? English pa? Sige, English pa. Yan, I am very much willing to help you sa mga, yun, mga concerns na niya. Yun lamang. Maraming salamat. Bye everyone. Ingat-ingat and have a good day. God bless you all.